Bakit daw kayo tinatanggal sa serbisyo? Yung kaso ko dun, sir, immorality. Parang feeling mo, sir, hindi mo na-explain yung parte na yun doon sa mismo mga hepe mo. Nagbaba na lang ng discharge order without getting the context Yes, of sir. the situation. Yes, sir. Definitely, sir, no, itong mga cases na ganito, na immorality, hindi talaga ito pinotolerate ng Philippine Army. Napaka-harsh naman kasi po, sir, na kung may kasalanan man ako, sir, sapat na sana, sir, yung 2 ranggo ko na mabaklas kahit madimot lang sana ako, sir. Aminado ka dun sa parte na nagkamali ka talaga. Yes, sir, inaamin ko rin. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Sir, so may nakilala kayo sa messenger na isang babae at ito ay biglaan na nagulat kayo na ito pala yung kanyang sitwasyon na hindi sinasabi sa'yo. Tama ba? Yes, sir. Matanong ko lang, sir, ano ba doon sa discharge order? Ano nakalagay doon? Bakit daw kayo tinatanggal sa serbisyo? Yung kaso ko dun, sir, immorality. Na kung saan nakikisama ka sa asawa or partner na may partner na. Yes, sir. Yes, sir. Ganon ang sinabi. Yes, sir. Ano, sir, yung binabanggit nyo kanina na kung saan hindi dumaan sa due process dahil ba hindi kayo nakunan ng panig, hindi man lang kayo inimbestigahan ng Philippine Army? Ano ba, sir, yung parang gusto mong ibanggit sa amin yun? Ang ano dyan, sir, kasi 2025 last year, may nalisin kami sa batalyon ng message na parang affidavit ng complainant. Tapos nun, sir, nag-provide din ako ng counter affidavit. Counter affidavit, meaning ito ba ay parang statement mo? Yes, sir. Ano inilagay mo dun sa counter affidavit mo? Pwede natin pag-usapan. Yung ano, sir, na ang pakilala talaga sa akin, sir, na wala siyang asawa, tapos nung sa cellphone lang. Nung sa personal na, sir, sinabi niya may asawa siya pero hiwalay. Personal. Okay, matanong ko lang, sir, sa personal, ito ba ay unang kita nyo pa lang? Yes, sir. Yes, sir. Isang beses lang kami kita nun. So, unang kita nyo, sinabi niya na Ano, sir, yung hiwalay sa asawa. hiwalay sa asawa Yes, pero sir. kasal. Hindi, sir, sinabi sa akin. Okay, kasi siguro, sir, gusto ko lang din malaman no, kung sila ba ay kasal, hindi kasal. Kasi baka bilang mamaya hiwalay, pero kasal pala sila. Yun, sir, ang nalaman ko na ngayon, sir, sa ano, nakita ko, kasal pala. Yung kasal daw sila, sir. Yun, sir, ang nalaman ko. Ano ba, sir, yung pagkakaalam mo doon sa nakalagay doon sa Army regarding the said matter of immorality? Kasi baka bilang mamaya yung binaba sa'yo na immorality order ay baka mamaya isa sa mga major offenses na hindi nila tinotolerate o hindi na dinadaan sa kahit anong mediation. Ang ano doon, sir, yung parang naiintindihan ko doon, sir, na parang ginawan nila ko doon ng report na alam ko daw na may asawa yung babae at pinatulan ko. Parang doon, sir, yung lumalabas na report. Parang na, feeling mo, sir, hindi mo na-explain yung parte na yun doon sa mismo mga hepe mo or mga commander mo doon. Yes, sir. Kaya hindi na-intindihan yung sitwasyon. Yes, sir. At nagbaba na lang ng discharge order without getting the context yes, of sir. the situation. Yes, sir. Yun ang ano ko, sir. So siguro, no, ano ba magagawa namin para sa inyo, sir? Kung nagbaba na ng discharge order yung Philippine Army, ano bang magagawa namin para sa inyo, sir? Ang ano dyan kasi, sir, sa division pa lang namin yun na level. Sa division namin yun, hindi pa dito sa headquarters. Yung wala pang ano. Hindi pa sa mismong headquarters. Napaka-harsh naman kasi po, sir, na hindi ko naman talaga kasalanan o kung may kasalanan man ako, sir, sapat na sana, sir, yung 2 ranggo ko na mabaklas kahit madimot lang sana ako, sir. Kasi kung... So, aminado ka dun sa parte na nagkamali ka talaga? Yes, sir, inaamin ko rin. Oo. Lieutenant Colonel, no, gusto lang namin kasi tanungin, meron po kaming lumapit dito na isang sana nanghihingi ng tulong. Isa po siyang sundalo na nasangkot daw sa isang issue ng immorality, kaya po siya na-discharge. Now, may sinasabi po siya regarding dun sa issue na yung kinakausap man niya or naging kasintahan niyang babae ay may asawa pala at alam lang niya na hiwalay. So parang he was put under the certain notion daw na wala siyang kinakasama, wala siyang kahit anong partner. So kaya si Sir daw pumasok. So regarding this issue, sir, is there any clarification that we can give on the side of the Philippine Army? Kasi gusto lang namin, sir, ipaabot sa inyo. Una, nakapag natin yung 18th Division, kung yung unit na nag-investigate dito sa case na ito. Okay. And doon sa binigay nilang proseso, usually yung battalion acting on the complaint nung asawa, nung babae, ay nag-conduct ng investigation. And this investigation was forwarded to the Division Provo Marshal ng 18th Division. Okay. And
nireview nila yon, and as well as forwarded to the staff judge advocate to concur, no, doon sa investigation and recommendation ng Division Provo Marshal. So with that, with the presented evidences, affidavits and counter affidavits, kasama na rin yung affidavits ng witnesses, pinapprove ng command yung discharge ni ex-corporal Colina because the Philippine Army does not tolerate itong mga case of impropriety. Matanong ko lang sir, kasi may binabanggit din si Herson, bakit hindi daw po nagkaharap or anything, kahit mediation or possible settlement daw para hindi daw po humantong sa discharge? Ang sinasabi ko naman din sa kanya kanina sir, baka naman merong no tolerance policy ang ating Philippine Army regarding dito, or it's a major paglabag, so-called. So, ano po yung masasabi natin dyan, sir? Yes, definitely sir, no, itong mga cases na ganito, na immorality, hindi talaga ito tinotolerate ng Philippine Army. And iba din po yung military justice system na sinusunod inside the Philippine Army. Kaya nirequire natin yung both parties na magbigay ng kanilang affidavits as well as yung affidavits ng kanilang mga witnesses to support their claims, and based on the review nung Division Provo Marshal, nakikita nga natin malaki yung nakita yung probable cause at kumbaga and supported by the evidences nitong complainant. Kaya nakapag-amak ng decision Provo Marshal and the staff judge advocate that he will be recommended for discharge. Okay, alright. So, sir, siguro final na lang, no? Kasi ito yung pinaka-main na parang concern nitong ating complainant, na kung saan sinasabi niya na hindi ko naman alam na may asawa pala yun. Ang nangyari lang ay nagpakilala lang sa akin single at hiwalay sa asawa, pero wala namang sinabi na meron siyang kinakasama or let's say kasal pa rin or whatsoever. Walang ganun daw na pagsasabi sa kanya. So, siguro sir, para lang ma-explain mo, we want to give clarification kasi we're not here na para manghimasok dun sa sistema ng Philippine Army regarding their said military court. Pero gusto lang namin sir parang ihatid sa inyo yung kanyang hinaing lang. Yun lang naman sir. Ano pong masasabi ng ating Philippine Army tungkol dyan? Sir, actually, si ex-corporal Colina, pwede pa rin naman siya mag-appeal kung hindi siya, kumbaga, hindi niya tanggap yung naging decision ng 18 pandemic. He could still appeal dito sa headquarters ng Philippine Army yung kanyang case, at kung meron pa siyang other evidences that will support his claim na that will mitigate or will support yung kanyang mga statements, pwede naman i-consider doon. Depende na din sa magiging takbo ng investigation dito sa headquarters namin. Okay. Sige sir, I think more or less klaro na kung ano dapat gawin ni sir ngayon kung gusto niya talaga na magawa ang lahat, let's say exhaustive effort and everything that he can do to possibly get back in service. So with that said, Lieutenant Colonel, kami nagpapasalamat on the part ng Philippine Army doon sa inyong pagtanggap at pagbibigay ng impormasyon sa aming programa. Maraming salamat po sa inyo, Lieutenant Colonel Louie de Maala. Maraming salamat din po, sir. And we also invite si ex-corporal Colina na pumunta dito sa opisina namin para assist namin din siya sa kanyang gagawing appeal. If ever gusto pa rin niya mag-appeal, para talagang makita niya ano yung naging proseso para hindi naman niya masabi na walang due process na binigay sa kanya. So, nakalatag naman yan yung sistema natin and be willing to assist you. Alright. Okay. Thank you so much, Lieutenant Colonel. Malaking tulong po yan. Maraming salamat muli. Nasagot na ni Lieutenant Colonel Louie de Maala. The door is not closed. Meron pang pagkakataon na pwede mo ma-appeal yung iyong concern, hinaing, para posible maibalik ka sa serbisyo if the court-martial ng Philippine Army decides so. So yun na sir. Ang sa akin is hindi na pa kami manghihimasok po sa proseso. Nag-open sila ng kanilang pinto para pakinggan ka kung ano man appeal or ebidensya na meron ka para patunayan ang iyong claim para magkaroon ng panibagong investigasyon. Okay sir? Yes po sir. Alright. So with that said, magpapasalamat din kami sa inyo. Maraming salamat po sir. Alright. At dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Ito pa ba sa Sumbungan Bitag Helpdesk?
Maraming salamat. Pambansang Sumbungan, Peter Lourdes. Naliwanagan ako at gumaan yung pakiramdam at isip ko. Na naramdaman ko talaga yung salitang tulong at action agad. Sir Ben at Sir Carl, maraming salamat po.